Hindi ko alam kung bakit ako ang napili. Isa lang naman akong karaniwang tao, naglalakad pa uwi tuwing gabi, dumadaan sa parehong eskinita, at palaging nagmamadali para makarating sa bahay bago mag-alas 10. Hanggang sa gabing iyon, ang gabing isang hakbang na lang sana, wala na ako sa mundo ng tao. Maulan noon. Ang mga ilaw sa poste ay pabulok na, parang mga matang kumikislap sa dilim. Habang naglalakad ako, napansin kong tahimik ang paligid, walang aso, walang sasakyan, kahit ang mga kuliglig ay tila natakot ding tumunog. Nang makarating ako sa dulo ng eskinita, may napansin akong daan na hindi ko kailanman nakita noon. Isang makitid na daan na tila nilamon ng dilim. Ngunit sa kabila nito, may liwanag, mainit, dilaw, at tila may anyaya. Kanina ba may daan dito? Bulong ko sa sarili. Hindi ako dapat pumasok. Alam kong mali. Pero may kung anong humila sa akin, hindi sa katawan, kundi sa isipan. Parang may bumubulong na pamilyar ang lugar, na minsan na akong nakarating doon, kahit alam kong hindi. Sa bawat hakbang ko papasok, unti-unting nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging mas malamig. Ang tunog ng ulan ay nawala. At ang mga bahay sa paligid ay tila masyadong perpekto, walang sira, walang kalawang, ngunit walang bakas ng buhay. May nakita akong mga tao. Nakangiti sila, ngunit hindi kumikilos ang kanilang mga mata. Habang dumadaan ako, sabay-sabay silang huminto at tumingin sa akin. Bagong dating, bulong ng isa, kahit hindi gumagalaw ang kanyang labi. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Gusto kong tumakbo, pero ang mga paa ko ay tila nakabaon sa lupa. Sa gitna ng daan, may nakatayong arko na yari sa bato. Sa itaas nito, may nakaukit na salitang halos mabura na, isang hakbang mula sa mundo ng tao. Doon ko naintindihan, hindi ito basta daan. Ito ay hangganan. Lumapit sa akin ang isang babae. Maganda siya, ngunit may kakaiba, ang anino niya ay hindi sumusunod sa kanyang galaw. Hindi ka pa dapat nandito, sabi niya. Pero minsan, may mga kaluluwang napapadpad. Teka, nasaan ako? Nanginginig kong tanong. Sa pagitan, sagot niya. Isang hakbang ka na lang. Kapag tumawid ka pa, hindi ka na makakabalik. Sa likod niya, nakita ko ang mga nilalang na tila tao, ngunit may mga matang itim na walang puti. Nakatingin sila sa akin, naghihintay. Marami na ang tumawid, dagdag ng babae. Ang iba'y kusang loob. Ang iba nadulas. Napatingin ako sa paa ko. Isang hakbang na lang ang layo ko sa linya sa lupa, isang manipis na guhit na kumikislap sa kakaibang liwanag. Bigla kong naalala ang bahay namin. Ang nanay ko. Ang simpleng buhay na inakala kong boring. Ngayon, iyon na ang tanging gusto kong balikan. Pwede pa ba akong umalis? Tanong ko. Tahimik ang babae. Pagkatapos, tumingin siya sa akin ng may lungkot. Depende, sagot niya. Kung may magpapaalala sa iyo kung sino ka. Sa sandaling iyon, may narinig akong boses, mahina, parang galing sa malayo. Anak, umuwi ka na. Boses iyon ng nanay ko. Napaluha ako. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako roon, nakaramdam ako ng bigat sa katawan, parang muling bumalik ang pagiging tao ko. Tumakbo ka, sigaw ng babae. Huwag kang lilingon. Tumakbo ako. Habang tumatakbo, naramdaman kong may humahabol, mga yapak na hindi pantay, mga hiningang hindi tao. Ngunit hindi ako lumingon. Kahit naramdaman kong may humawak sa aking balikat, kahit may bumulong sa aking tenga. Isang hakbang. Isang hakbang pa. At bigla natisod ako. Pagmulat ko ng mata, nasa eskinita na ako. Basa ng ulan ang damit ko. Gumagana ang mga ilaw. May dumaan pang motorsiklo. Akala ko panaginip lang. Hanggang sa mapansin ko ang aking anino. Hindi ito gumagalaw kasabay ko.
At sa tuwing alas 10 ng gabi, may naririnig akong bulong mula sa dulo ng eskinita. Isang hakbang na lang, at alam kong kahit nakabalik ako sa mundo ng tao, may bahagi sa akin na naiwan sa pagitan.